Well guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, ilalagay natin sa playlist. Okay, share natin ngayon yung about sa kalusugan, realization natin sa buhay. So ito, secret house. The secret is out. Medifast program, what physicians or doctor have always known about weight loss. Mga ano pa to mga anong year pa ito? 2003, 4. Ito. May mga picture dito mga mataba yung katawan nila, naging sexy na sila. Ito. Mataba siya dati, yung parang giant talaga. Ngayon naging sexy na siya, slim. May 3 anak na yan. 4. So, yun lang din ang mga na-share natin dito. Ito, lalaki na ito. Mukha niya, taba-taba talaga niya. Ngayon, nag-slim na yung katawan niya. Yung before at after, ano daw siya na may taas na yung high blood pressure niya at high cholesterol at high blood sugar siya. Mataba siya. Then, nagbago siya sa buhay niya. Ngayon, nag-screen lang to mga 2006 pa to Mga 2003 pa na nga libro. Kasi wala computer pa kasi dati, wala pang mga iPhone, mga iPad or mga Android na cellphone, di keypad pa kasi noon. Ano pa to 1980s pa to recommended by 15,000 doctors by since 1980 pa. Fast, safe, simple, supported at saka satisfying. Yun may mga pictures silang matataba talaga sila, din ngayon nag-slim sila. Yun ang mga secret nila. Yun ang mga minsan kasi na over kasi yung sobrang eating too much kasi sa mga carbohydrates. Yun mga nasa restaurant kasi mataas kasi sila na mga may nilalagay silang mga mantika or oil or ingredient na makakain ka ng marami, di ba? Dami ng mga pagkain na kakain. So hindi na mabubusog ang tao. So yan ang dahilan na marami ng sugar na iniinom, mga carbohydrates. Yun ang dahilan na tataba ang katawan ng tao, tataba, hihirap din. Siyempre lalo siya magdadagdag sa timbang ng tao. So ang problema, yun ang high blood cholesterol, high blood level. So ano bang dahilan? Siyempre yung nalaman dito sa ating investigation, mga pagkain talaga, lifestyle ng tao, puro kape doon, mga magandang big brand na mga kape, yung mga sobrang matamis, creamy na matamis masyado na mga ininom mo araw-araw, good luck, tataba ka talaga dyan. Milkshake, yung mga basta nasa restaurant talaga, yung mga big brand name bag, yun talaga sabi niya dito. Yun, mga restaurant, ang gulay lang talaga ang sabi ng doktor, mga dahon, mga kunti lang din mga hindi healthy at nutritious. Then sabayan ng exercise. Kahit 30 minutes sa gabi siguro okay na siguro yun. Kasi lagi nakaupo lang doon, nakatutok sa cellphone. Yun lang din na binabaliwala nila. Yun. Bawal din sobrang nagugutom kasi yung mga kinakain mismo wala siyang quality or walang nutrients. Pag mataba ka na, mag-ingat-ingat ka na. Kasi yun ang sign talaga, totoo yun. Sabi ng pag matataba masyado, doon na ang high blood pressure, high blood cholesterol, at high, dami talagang sakit. Yung mga bad fats, yung mga oil na balik-balik, di na nagpo-prutas. Guys, gulay lang ha, wala pa yung mga bisyo yun. Pagkain lang talaga, pagkain lang. Kung magbibisyo ka pa, mag-alak sigarilyo, siyempre, na talaga, then nagkasakit ka. So kung nagpagamot ka sa doktor rin, may bisyo ka pa rin, useless lang din ang gamot. So para ka rin namatay, useless lang din ang lahat ng gagawin mo. Mali kasing kinakain. Pag mali ang ginawa, mali talaga ang resulta. Don't expect, then nagbibisyo pa doon, nagdodroga pa doon, nawala na talaga ang immune system mo, yung katawan mo. Instead na mamamatay ka 80 years old, maging 60 years old na lang, or magiging 50 or 40 dahil sa ginagawa araw-araw or yung tinatawag yung lifestyle.
Ang lifestyle mo, puro karne, kain ng maraming manok do, di ba? Isang lechong manok, di ba? Sa'yo lang talaga kakainin, tataba yung katawan. Pero may iba na kunti lang kinakain, tataba pa rin. Pero siguro pag birthday siguro marami sigurong kakainin. Kasi pag 30, tungtong ng 30, ihina na yung metabolism, yung pagtunaw ng tiyan dito sa tiyan natin. Siyempre, wala na, bakit di napapunction ng katawan? Kasi puro dilata, puro process. So, siyempre, kailangan ng katawan ng tao, mga nutrients. Kalamansi, magka-absorb mga kinakain. Yun, hindi kasi mahilig sa gulay. Yung mga mahilig sa sabawang gulay din. Kung nagkakain naman ng gulay or prutas, mali-mali ang paggagamit or pagkain. Kasi madalasan magkikita mo sa simbahan noon, pagkatapos ng simba, may soft drinks doon. Hindi talaga ako iinom. Yes, nag-preach sila doon, nagtuturo sila. Hindi yan sabi ng doktor. Walang soft drink sa Bible. Walang dilata. Wala doon. Tignan mo sa Genesis. Unang creation ng tao nang natapos ang paggawa ng mundo, langit at lupa. Diba? Garden of Eden. Puro mga puno yun. Puro prutas yun. Kakainin lang nila. Pipitasin na lang nila. Para mga kaimito. Siguro nandun ang mangga. Siguro, tanungin natin si Adan at Eva, baka hindi sila sobra. Baka isa lang kakainin nila isang araw, di ba? Walang naka-detail Pero basta alam natin natural. At sabi ng Bible, hindi sobra, di ba? Ngayon, iba ang panahon kasi ngayon Dami bundukan ang kanin. Alam mo na, nakakatakot yun. Plus, kakain pa ng mga fried chicken. Ang dami-dami, ang sarap ng mga kaldereta. Siguro, ang nalalaman natin sa mga Japanese dito na tinuturo kasi itong Japanese. Ang mga Japanese kasi, sabi din ng ate ko, kunti lang talaga. A little of this, a little of that. Siguro may soya sila na maliit, tofu. Meron silang kunti. Ang rice na talaga sa Japan. Maano kasi sila doon masislim. Mahilig din gumagala or exercise. Doon sa Mediterranean Sea, yung sa Europe, sa may Italy yata. Yun. Or sa Cyprus. Yun ang mga healthy ang tao doon. Maabot na mga 100 years old kasi ang kinakain nila, may mga olive oil, may sila mga red wine, kunti lang, huwag din sobra-sobra. Kumakain halos ng mga omega-3 fatty acid, yung mga nasa sardinas, kunti lang, mga pwede na karne, yung isda, huwag din sobra, yun lang din. Kumakain ng mga dahon-dahon, mga lettuce, kung ano mga healthy foods dyan. Kung nagkakape sila, yung mga organic na kape, yung sa mga sa natural na kape, at yung sugar, stevia, yun. So maganda na yun, points na yun. Araw-araw mong gagawin yan. Nagsasalad ka ng mga carrots. Yung nagtry lang ako kumain ng mga yung kamatis, binugasan ko muna, binababad yung tubig din. Pagkatapos ng hugas, isa-slice ko yung kalabasa din pala, yung panit niya, yung balat. Lalo na kasi yung sa garden ngayon, sa agriculture ngayon, grabe kasing spray ngayon yung mga gulay. So hugasin din talaga siya, yung tatanggalin yung balat, lalo ng apple. Mataas kasi, may mga wax kasi yan. Hindi ako naniniwala dati. Wala akong nababasa. Sino ba nagsasabi? Pero nung nabasa ko sa libro, ay totoo pala. Napahiya ako. Isang libro lang nagsabi na mayroon talagang wax. Kasi sa ibang bansa, yung pag-harvest nila, nilagyan kasi na ng wax para hindi madaling mabulok. Ng iba, ginawa nilang jam, ginawa nilang preserve para, kasi winter doon sa ibang bansa dito sa atin, equator, mainit lang at ulan. Doon sa ibang bansa, nagsusnow kasi sa Europe or sa Amerika or sa Japan, di ba? Nagsusnow kasi yan, 4 season yan sila. So dito sa atin, swerte tayo, pero meron tayong mga lindol dito, mga bagyo. Yun lang problema din sa atin, at saka mga baha-baha dito, landslide. Pero mga kinakain nila doon, talaga nagpre-prepare talaga sila kasi may winter talaga sila. Lalo na sa Canada, sa Amerika, South America, masyado, wala masyado. Yun lang din na sa Europe, nagsisnow talaga yung lugar na yan. So, ang mga pagkain nila noon,
Yun lang yung nalalaman sa mga scientist na mga matatanda na habang buhay nila may mga community sila, masasayahin sila. Ang mahilig din sila gumagalaw-galaw, nagga-gardening doon, naglalakad-lakad. May iba doon na gano'n, nag-exercise sila, nag-yoga, nag-meditation doon sa China, sa mga Hong Kong. Puro may mga technique talaga. Na-realize ko din. Tatanungin mo sila, hindi sila nagdodroga o nagbibisyo or sigarilyo. Kasi kung nagsisigarilyo ang tao at nag-aalak, mas madaling bababa ang buhay ng tao. Plus nagdodroga pa, di wala na. Pagkain lang, natural at simple lang ang kakainin mo at galaw-galaw din. Di dapat na yung lifestyle ngayon na madaming kinakain, di na gumagalaw, lagi lang nakaupo, or di na nag-exercise, ano lang kakainin doon, then pagod palagi. Yun, warning sign na yun. Pag pagod ang katawan mo, baka hindi ka nag-inhale exhale, or ang kinakain mo hindi healthy. Bago yan magre-reverse, matagal na panahon na practice yan. Vegetarian talaga sabi ng doktor, gulay talaga, you know. Tignan mo sa picture, mga juice, mga fruit juice, yan, mga soup, mga sabaw na gulay, mga salad. O yun, mga sabi ng mga doktor to ha, doktor. Oh. Recommended by 15,000 doctors since 1980. Yun, mga, wag puro burger doon, puro, basta anything na process. Yun lang din na nasasabi natin, yung mga french fries, yung mga milkshake, ano pa yung mga, basta madami talagang temptation. Pagkain lang yan ha, pagkain lang yan, mga dilata, mga chips, maganda talaga yung mga gardening, raw ang mga kinakain mo. Oh, yung saging na hilaw, may mga gulay din na kakainin na lulutuin mo muna. Hindi lahat ng hilaw ay kakainin mo. Ang pwede lang na hilaw na gulay na kakainin, lettuce. Mataas din sa antioxidant yan para hindi lulusyang or tatanda masyadong tao. Or kasi pag malfunction kasi ang katawan ng tao pag kulang ng nutrients. Puro kape doon. Kape at soft drinks, wala na. Imbalance na ang katawan mo, magiging acidic. Pag acidic ang tao, magiging antioxidant. Ang oxidant, parang kalawang yan sa sasakyan, di ba? Napabayaan ba na nakalawang, nasisira. Ganon din ang katawan ng tao. Eh, ngayon, nagdodroga pa, nag-soft drinks doon, nagsigarilyo. Yosi pa doon, nagre-red horse pa, di ba? Mga ano pa yan, dami ng mga alak. Basta all of types of alak, iwasan talaga yan. Nasabi ng doktor ha, hindi sabi ko, sabi ng doktor. Yun ang iiwasan ng bisyo at lalo na processed food. Susundin mo ang gulay, prutas at mag-ingat ka na sa timbang. Baka masikip na ang pakiramdam mo, nalulungkot ka na, or na doon kasi ang cause ng mga psychological problem. Puro kulang sa nutrients. Puro kasi sa nasasanayan natin natural national food natin puro mga processed food, mga corned beef, beef loaf, sardinas, di ba? Puro lang toyo. Puro pritong isda, balik-balik lang, di ba? Ang oil binabalik pa. Then kain pa doon ng mga restaurant sa labas. So ang katawan mo maludid siya ng mga oxidant, acidic. Then hindi pa kumakain ng apple o fruit, watermelon. Then kumakain ng gulay, mali ang paggagamit, wala lang din. Yun. Ito matawag sa barangay. Sa labas lang yun. Yun lang din ang problema sa tao ngayon. Puro lang kain ng kain, di ba? Glutinous ang tawag noon. Ang sabi pa sa Bible, hanapin mo na lang yan, glutinous. Bible verse. Dami yung Bible verse na daming nilalagay sa tiyan. O yun. Siguro, tama siguro ang sabi ng Bible. Kung i-connect natin yung Genesis, connect sa Proverbs, connect sa present time ngayon, tama ang sabi. Ang sabi pa sa doktor na verify sa scientist pa, verify pa sa doktor, o tama. So, ang tatlo ang nagsasabi, ang Bible, ang doktor, at mga scientist. Totoo ang sabi nila. At yung mga hindi na nalaman nito, hindi sumusunod, pupunta sa hospital. O maglala na atake na doon, 50-50 na yun. O, yun lang talaga. Sabi ng doktor, prevention is better than a cure. Huwag na natin hintayin na malala pa, nagkapi pa ng mga 3-in-1. Siguro, itanong natin sa doktor yan. Dalawa kang klase kasing doktor yan, medical at saka alternative doctors.
Depende kung saan. Dietitian doctors, tanungin mo, okay ba ang kape? Bigyan talaga siya ng time. Dito, may libro talaga ako at pumunta talaga, papacheck up talaga ako sa mga doktor din noon. Wala akong magagawa kahit wala akong kapera-pera. Hindi naman dahil sa pera yan. Wala akong pa-check up, wala akong bibiling gamot. Pero ko lang, pagbili na ng pagkain. Yung ibang doktor, pagkain ang gamot nila. Mga gulay, prutas. Hindi sila nagpa-practice ng gamot, yung medicine. Ibang doktor yon, medical yon. Yung sa akin, nalalaman ko, naturopathy doctors or alternative doctors yon. Ang sabi pa sa iba, quack doktor. Quack. Pero, ang quack lang sa kanila, itawag nila or parang ano. Pero, gulay lang ang pa-practice nila. Instead na bibigyan ka ng gamot, tuturuan ka nila, kain ka na ng mga salad doon. Gulay ka na ng sinabawan. Yun lang ang ano nila. So, nagkukunik talaga siya na ang pagkain. Laki, bait. Tama ang sabi nila. It's true. Kahit ang mga medical doctor, nag-a-agree dyan na ang kalamansi, yung vitamin C para mag-absorb sa katawan. Kasi dami-daming babasahin eh. Excuse me. So, tama. Connect talaga. It's all connected. Kung nagbibisyo pa tayo, eh, wala na. Game over na yun. Kahit nagugulay, prutas ka, nagbibisyo ka, sigarilyo alak lang, wala na. Aagawin kasi, magkukontra yan eh. Yun ang problema. Okay lang ba magbibisyo ako? Kumakain pa rin ng gulay. Aagawin niya. Yun ka, ganun kalala ang bisyo. Ang alak, sigarilyo na. Pero pag magdadroga ka, wala na. Sunod ng utak. Paano napapangsyon ang utak kasi itong brain, pag masira to, dahil sa droga, malfunction lahat ang katawan mo, ang heart mo, ang dugo mo, ang ugat, ang mga vessel, lahat diferensyado na. Ang nilagay mo kasi hindi normal. Tawag ito, muriatic acid, chlorine, mga gasolina. Paano ba? Di yun normal. Kahit resita sa doktor na prescription drugs, bakit siya prescribe siya? Kasi pag masobra mo yan, ikakamatay mo yan pag sobra-sobra. Lalo pa yung mga drugs na illegal drugs, wala yan. Hindi yan recommended sa doktor, hindi regulated sa FDA, Food Drug Administration, or mga BFAD, Bureau of Food and Administration. Di wala. Di paano ka yan? Suicide yan nangyari. Kaya, di ba? Tubig lang guys. Warning ha, tubig lang. Inumin mo 2 o 3 litro, 1 oras, pwede mo ikamatay yan. Tawag ito ma-overload ang katawan. Ganon kadelikado ang sobra. Naalik na eh. Wala na-alter ng utak na ano ka na, dependent ka na doon sa mga bagay na yan. Yung mangyayari, mali-pali pang kinakain. Wala ka ng magandang buhay na i-expect mo. Wala na. Sa bawal na gamot, dahil pinagsinagsisihan ako. Wala. May kanta yan eh. Pangarap ko'y di di na natupad ang pangarap niya dahil sa bawal na gamot. O bawal talaga yan. Yung tinawag niyan sa doktor o sa gobyerno, bakit siya tinawag na bawal? Nakakasama talaga siya. Papayag ka bang nakakasama sa'yo, kakainin mo, gagawin mo? Para ka lang nagpakamatay. Yun lang din na, niloko ko lang sa mga anak na Satanas. Niluluko ka lang. O, yun. Iinom ka ba doon? Alak lang guys sa Bible. Pwede na namatay ang tao. Alak lang. Lalo na ngayon na high-tech na mga bisyo ngayon. Wala. May mga vape pa doon. Wala na. Sayang lang ang pera mo. Instead na bili mo ng vape, bili mo ng gulay. Diba? Automatic ba? Instead na restaurant doon, bili mo ng gulay doon. Prutas. Sabi ng doktor, sa umaga, gulay. Diba? Tanghali. At saka konti lang kakainin sa gabi, like meal, mga apple, yun ang ginagawa ko dati. Guided by doctors. Ang sabi ng doktor, walang bisyo, lahat yan, sobrang karni. Para makaiwas na sa sakit, lahat ng color ng gulay, kakainin mo. Yellow, red, violet, yung mga ganun. Depende sa pag-practice, yung mga green, yun, basta lahat ng gulay, mga antioxidant kasi yun. Yun, dapat iba-ibang klaseng gulay, may mga dahon. Depende din sa food combination. Yun lang din na wala kasi, mas doktor kasi sila matalino na sila. Doon na ako magbibisyo doon
Magsisigarilyo ka at mag-aalak, yung gulay mo, aagawin yan. Ano kasi siya, acidic, oxidant. Yun na naman, ang gulay talaga, antioxidant. Yun ang mga dahilan na si Adan at Eva, umabang buhay nila kasi gulay lang sila, wala silang bisyo. Yun ang umaba ang buhay nila ni Adan at Eva sa unang tao sa Bible kasi gulay lang sila, presko pang hangin. Inilexel pa sila doon, presko na, wala pa silang bisyo. Wala dong noodles doon, corned beef sa panahon nila noon. Puro lang prutas. Oh, di ba? Iwan ko lang kung paano ba in-instruct yan sa Bible. Oh, wala naman siyang detail kung paano ba nila hinanda ang kain nila. Basta lulutuin daw mga pagkain, acidic yun. Pinaprocess na. Yun talagang kinakain nila, presko talaga. Siguro, sabihin natin, si Adan at Eva siguro, yung panahon all year round, puro lang pitas siguro ng prutas sila. Napaka-relax ng katawan, wala silang lalabhin, wala silang damit. O hindi pa sila nagkasala noon. Kasi nung pumasok na yung pagkain ng, yung pinagbabawal na, pinagbabawal na the tree of good and evil, o bakit pinapagbabawal yun sa langit? Baka makakasama yun sa atin. Kung sabi pa sa Bible, sa Genesis, pagkakainin mo yan, yan ang panahon na mamatay ka. Dumating nun si Satanas. Baka si Satanas siguro yun, dumating doon. Na di ka mamamatay, di ba? Binaliktad ang salita ng sa langit doon sa Bible. Binaliktad lahat, di ka mamamatay. Pagkakainin mo. Pagkatapos nun, yung isa nangyari na yun, di na naulit hanggang ngayon. 6,000 years. O yun, nakakawawa na reality. Dahil nangyari na yun, di namatay na mga tao. Diba? Yun lang din na siguro, tama siguro yung, yung kabataan ko, baka lagi talaga nag-iisip ang katawan ko na gulay. Kasi nakikita ko namin doon, puro lang kami corned beef, beefloaf, balik-balik itlog doon, sardinas, itlog. Yun lang ulam namin na nung kabataan ko. Pero nung tumatanda tayo, magkakaedad tayo, maramdaman mo yan sa katawan mo na parang may something pagod, sakit ang ulo mo, pagod ka, na lalabas yung mga pimples dun, baka hormonal imbalance, nagagalit kumakain, pagod kumakain, umiinom, wala kasing guided, hindi gabay sa doktor. They are not guided, they are doing their own ways, which it seems right, tarang tama sa isip nila. Yung good luck sa mga nagbibisyo diyan, nagdodroga. Siyempre, kayo ang pumapatay sa katawan nyo. Hindi ang langit, hindi ang doktor. Useless lang lahat yan. So it means, ang alak, sigarilyo at droga, wala talagang solusyon yan. Kahit magugulay, prutas ka, magbibisyo ka, ex pa rin talaga yan. Hanggang kamatayan. Kahit yung guard namin dito, kuya, kailan mo matitigil ang sigarilyo? Siguro hanggang kamatayan siguro. O yun. Tama talaga sabi niya. Hanggang kamatayan lang, titigil lang ang droga o at saka yung sigarilyo at alak. Talagang doon lang titigil talagang buhay mo. Masistop mo lang yan pag namatay ka na, nagkasakit-sakit ka na, nagululubog ka na sa utang, binibenta mo ng lupa mo, wala nang instead doon na ipagamot mo, bili mo na lang gulay doon. Pero nagbili ka kasi, nagbibisyo ka, nagdodroga ka, mali ang kinakain mo. Kahit nagugulay ka, mali talaga ang resulta. If the beginning is X and wrong, the ending will be always X. Mali talagang sinimula mo, mali talagang ending. Oh. Yung mayaman lang dahil, mga drug lord lang, sila lang. Mga big business lang, big corporation, mga soft drinks, mga alak, mga yosi, mga drug lord lang. O sila lang mayaman. Ikaw na nagtatrabaho, instead na bili mo nun gulay. Yun ang sabi ng doktor. Bible. Yun, pumunta talaga ako doon. Then maggagawa-gawa ba ako ng kwento para ikakasama nyo ba? I just tell the truth. The truth, di ba? Ang kasabihan, the truth will set us free. Yan, kung di ko sasabi ito, di wala, useless lang. Mag-iusi ka, wala lang. Aagawin lang yung vitamina mo. Ganun kahirap ang practice ng doktor. Then nun, hindi ako magpupunta. Hindi ko papacheck sa doktor. Nung pumunta ka na sa doktor, malala na ang sakit mo. Inatake ka na. Oh, sabi ng doktor, dead on arrival. Oh, wala na.
Yung sabi ng doktor, prevention is better than a cure. Huwag mo na hintayin na malala pa. Ay pa, atik-atik pa, paastig-astig. Di ako pupunta sa doktor. Bibisyo pa rin ako. Yun ang tawag kasalanan. That's the sin. Anong sabi na Bible? The wages of sin is death. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan, ang makatigas ang ulo na hindi masunurin sa Bible. Diba? Si Adan at Eva, yun ang model natin. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, sa kasalanan, yan. Hindi sumusunod ba? Diba? Sabi pa sa Bible, obedience is better than sacrifice. Hanapin mo na lang yan. Yung nakasala si Shaul, ang unang hari sa Israel. Dahil sa katigasan ng ulo niya, hindi siya marunong sumunod. Sumunod sa sarili niyang kagustuhan. Yun ang dahilan na, hindi ako magtutaniwala sa doktor, hindi ako maniniwala sa Bible, akong matalino, mag-UC pa rin ako. Yung mga ganyan na tao, ready to die na yan. Pupunta na sa doktor yan, bigla lang na titigas yung malaman mong heart attack, yung sikip lang ang dibdib, pero yung masakit, ibang klaseng sakit yung heart attack na masakit, yung parang masikip talagang ipit ba? Grip na grip talaga, yung parang may twist, yun na masikip talaga, yun heart attack na yun. Pero yung masakit lang na masikip lang ang dibdib, hindi. Yun, nalalaman natin sa mga doktor yan. Yun ang napakahirap. Huwag na natin hintayin na malala na, baka sa padating ng panahon doon tayo sisingilin. Diba? Hindi natin in-exaggerate or over-exaggerate ang story. That's the reality. Tigasan ng tao, the wages of sin is death. Ano ba itong kasalanan? Ito gusto kong malaman pagka-curious ko itong kasalanan talaga, itong hindi pagsunod sa Bible, yung nagbubuot-buot ba, naggawa-gawa ng sarili niyang mundo na hindi kagustuhan ni God Yahweh, doon tayo nagkasala. Hindi kagustuhan ng Ama, hindi yung kagustuhan sa ating sarili. Sino ba nagdidikta sa ating isip? Sino bang, di ko magsiyusi di ako mag-aalak, di ako maggugula Mag-uyawsi lang ako mag-aalak, mag-process food lang ako kasalanan yun, di ba? Anong sabi ng Bible sa Adan at Eva? Gulay. Garden, di ba? Garden of Eden. Di ba? Sabi pa ng doktor, scientist. Sino bang lulukuhin natin dito? Sino bang dadayain natin dito? The wages of sin is death. Di ba? I hope na totoo itong mga sinasabi ko, hindi ito na gawa-gawa ko ng istorya. It's based to experience, based to knowledge and wisdom. So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Ito lang yung video natin. Sana makapulot ng video. Hindi, iulit-ulitin nyo. Totoo itong sinasabi ko. Hindi ako magagawa-gawa ng kwento na nakakasama. I just tell the truth. Okay? So, love you, peace, love you all. Thank you po. Huwag lang magalit Huwag lang mapikon. Thank you po.